Sa video nito tatalakayin natin ang mga bagong motor ng Kawasaki, Suzuki, Yamaha at Honda na inilabas ngayong taon lamang. Natiyak paniguradong papatok ngayon dito sa bansa ang top 5 bagong mga motor na talagang magugustuhan ng kahit na sinong mamamayan. Ang tatalakayin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kami po sa subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Honda Forza 125 2025 model. Wala talagang masasabi ang ibang mga brand kapag Honda Forza na ang pinag-usapan. Isang kilalang motor na isa rin sa pinaka-powerful na motorsiklo ni Honda ay pinagmamalaki mula sa pinakaunang bersyon nito. Magpahanggang ngayon, nananatili pa ring lamang sa pinakamahusay na kalidad na mga katangian at mga makabagong kagamitan. Ang Honda Forza ay may tatlong klaseng makina mula sa pinakamatanda na 750cc na sinundan ng 350cc at itong pinakabatang 125cc. Pabalking pormahan, isang maxi scooter na katangian, talang pinakamahusay at pinakamagandang klase ng mga kagamitan na inilagay sa bagong modelo. Meron itong bagong malinis na itsura na sinamahan ng LED line DRL, LED headlamp at LED taillight at mga turn signal lamp. Ang kakaibang instrument meter panel gauge nito ay mas nakakaingganyong gamitin dahil nakakaaliw ang mga animation at function sama ang mga notifikasyon at sign na lumalabas dito. TFT o LCD type display man kung ituring, ay napaka-moderno nito kung ikukumpara sa ilang mga kasabayan. Meron din daw itong bagong connectivity sa gadget na Bluetooth at parang road sync ng Honda PCX ngayon, na kung saan pwede mo ring i-connect ang cellphone mo para magkaroon ka ng access sa ilang mga notifikasyon at maintenance recommendation. Ang bagong road sync ay sinamahan ng mga music at audio visuality kasama ang navigation system para sa dagdag na access. Ang maporma pang bahagi sa motor ay naglalaki ang mga pairings nito na pinabalki ang buong body. Sinamahan pa ng mataas at the-adjustable na windscreen na nagpapaganda ng aerodynamic. Meron itong upside down telescopic fork front suspension, dalawang rear shock absorber na may kasamang dalawang coil spring. Hindi man halata, pero itong motor ay magagamit mo rin kahit sa mga off-road. Kasama ang mga tires na nakadesenyo na rin sa kahit saan mang kalsada at dalawang malapad na ventilated disc brake sa harap at likod na gulong na may kasamang dual channel anti-lock braking system. Nilagyan na rin itong motor ng traction control para mapanatili ang balancing pagmamaneuver kasama ang stability. Ilagyan din ito ng USB port charging system. May kasamang dalawang malalaking bulsa sa harap at isang malaking underseat compartment storage. Pinapagana ang Honda Forza na mapagkakatiwala ang 125 cubic centimeter na engine, naka-liquid cooled at nakakabit sa isang CVT type transmission na gumagawa ng 12 horsepower at 12 Nm ng torque. Nilagyan din itong motor ng ESP Plus engine technology na nagpapatipid din sa konsumo ng fuel. Bagamat bulky at mukhang mabigat itong modelo, ay kaya pa rin itong umubos ng 1 litro sa loob ng 50 km. May kabuang top speed na nagagawa ito na umaabot ng 110 km/h. Meron itong 15-inch front tire size at 14-inch naman sa rear tire size. Sinamahan pa ito ng idling stop system, navigation system, hazard lamp, side stand kill switch, blinker at passing light switch na may dagdag na kaginhawaan sa pamamagitan ng pinalapad na upuan at dalawang side step board. Tumitimbang ito ng 164 kg at kayang magkarga ng hanggang sa 180 kg. May seating height itong Honda Forza na 780mm at may estimated price na 350,000 pesos hanggang sa 390,000 pesos. SYM version 3 DRGBT 2025 model. Nakilala ang SYM, isang Taiwanese motorcycle brand na nagdadala sa Pilipinas ng mga makabagong motor na may mga modernong gamit at sarili nitong estilo. Ang manufacturer ang isa sa mga pinagkakatiwalaang brand ng ibang mga motorcycle enthusiast na naghahanap ng hindi lamang sa matibay, maporma din na klase at mas kumpleto pa sa gamit. Ang bagong motor na ito ang ikatlong bersyon simula nang ipinakilala ang pangalawang bersyon nito noong year 2022. Napaka-unique na disenyo nito kung ikukumpara sa marami, maging sa unang bersyon nito,
pero nagdadala pa rin ang modelo ng mas makabago at modernong technology. Gaya ng LED biprojector LED type na headlamp na ipinares sa kakaibang disenyo nito na parang out of this world. Meron itong TFT display instrument meter panel na magbibigay ng malawak na impormasyon, access, connectivity sa rider na makakagamit. Ang mas pinagandang motor ay nilagyan pa ng naka-naked handlebar, isang keyless ignition system at dalawang mga safety features gaya ng traction control at anti-lock braking system na naka-dual channel. Naka-all LED lighting system mula sa harap at likod at isang single-sided shock absorber sa likuran na may kasama pang coil spring. Malalapad ang gulong nitong DRGBT na isang signature nito para magbigay ng balanse at magandang stability lalo na sa mga pakurbadang kalsada. Ang futuristic na katangian ay ipinares sa futuristic na itsura nito. Kaya sobrang compact talaga nito na pinapagana pa ng isang 160cc engine na may 4-stroke 4 valves, liquid-cooled at fuel-injected type na fuel supply. Kasamang automatic type transmission na gumagawa ng 14.5 horsepower sa kada 8,000 RPM at 15.4 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. May fuel tank capacity ito na 7.4 liters para bigyan ka ng mahabang biyahe sa fuel consumption na 45 km per liter. Ang kabuang bilis nito ay umaabot ng hanggang sa 120 km per hour at bibigyan ka ng mas balanse, komportableng biyahe sa pamamagitan ng magagandang suspensions, brakes at tires na ikinabit sa modelong ito. Bukod pa riyan ay nilagyan din ito ng mga convenient features gaya ng isang USB port charging system, mga console pocket at isang malawak na underseat compartment storage para sa mga gamit. Itong bagong SYM DRGBT version 3 ay may kabuwang seating height na 803mm, wheelbase size na 1380mm at tumitimbang ng 135kg. Originally made sa bansang Taiwan ang motor at inilabas na sa iba't ibang bansa sa Asia. Inaasahang makarating din sa Pilipinas itong bagong DRGBT version 3 na nagre-range sa estimated price mula sa 125,000 hanggang sa 160,000 pesos. BXR o GSX 150 RS. Tiyak na mapapabilib kayo sa bagong motor na ito ng Japanese brand dahil ito ay isang scooter motorcycle na magbibigay ng panibagong panlasa at kakayahan sa mga taong naghahanap ng isang mas mapagkakatiwalaang sasakyan o motor na magagamit sa pang-araw-araw. Bagamat ang modelong ito ay hindi pa masasabing perpekto, ay magbibigay na rin naman daw ng mahusay na performance sa loob ng kalsada. Isang bagong konsepto na modelo ng Suzuki na may dalang 147.3 cubic centimeter na displacement, naka-liquid cooled single overhead cam 4-stroke single cylinder engine na gumagawa ng 15 horsepower at 14 Nm ng torque at nilagyan ng fuel supply na injected. Gumagamit din ito ng front telescopic fork suspension, center monoshock absorber sa likuran at syempre naka-disc brake sa harap at likurang bahagi. Wala pang malinaw na iba pang detalye sa motor na ito. Bagamat pinakita ng ibang detalye at external na disenyo, ay mas maiging abangan na lang natin ang official launch nito sa bansang Indonesia. Kawasaki Ninja E1. Mula pa man noon ay marami ng enthusiast ang nangangarap magkaroon ng isang Kawasaki Ninja, ang paboritong dalhin ng mga riders sa Pilipinas dahil sa ganda ng performance, lakas ng dating at talagang mapagkakatiwalaan ng kalidad at pagiging matatag nito. Pero ganun pa man ang Kawasaki Ninja ay hindi pa rin para sa lahat. Nangangailangan pa rin ito ng kakayahan at kausayan sa pagdala dahil may kaakibat na peligro at delikado lalo na kung hindi ka sanay sa mga ganitong klaseng motorsiklo. Kaya naman itong Japanese brand ay naglungsad ng panibagong ninja motorcycle na para sa lahat ng nagnanais makasubok at magkaroon ng isang tituladong motorsiklo sa linya ng Ninja series, ang bagong Kawasaki Ninja E1. Hindi ito basta-bastang motorsiklo. Isa itong makabagong electric bike na pinagsama ang forma ng isang ninja at ang lakas ng elektrisidad. Madali na rin pagganahin itong motor dahil sa wala itong kickstarter, hindi rin gumagamit ng clutch at clutch lever at tanging pagbabalanse lang sa katawan ang dapat gawin para ito iyong masubukan. Hindi lang pala gumagawa ang Kawasaki ng isang mabilis at matibay na motor. Kaya rin itong sumabay sa modernong panahon na hindi naalis ang performance at magandang estilo nito. Pagdating sa external na disenyo, itong bagong Ninja E1 ay may full fairing bodyworks na kahawig ng mga high-performance Ninja models ng brand. Ang makinis at matalim na mga linya ay nagbibigay dito ng agresibong itsura na karaniwang matatagpuan sa mga super sport na motorsiklo. Wala rin itong exhaust system o tambutso, kaya't ang ilalim ng cowl nito
ay mas mataas at mas payat na nag-aambag din sa mas matalim na imahe nito. Isa pa sa maganda sa motor na ito, ang buong sistema ng ilaw ay gumagamit ng LED technology, kabilang ang headlamp, mga turn signals at taillights. Ang compact front at rear LED turn signals ay may clear lenses na nagbibigay ng futuristic na itsura dito. Available rin sa dalawang color variant na pagpipilian itong bagong Ninja E1. Meron itong metallic bright silver at matte lime green. Ang ganda ng kulay nito ay hindi lamang nagpapaganda sa visual appeal ng motorsiklo, kundi nagpapakita na rin ng electric identity nito. Hindi rin inalis bagkus ay pinaganda ang disenyo ng pagiging Ninja bikes nito. Ang slim na disenyo ng mga fairings ay nagbibigay ng close at compact fit sa motor. Ang built-in front turn signal ay slick at ang front fender ay compact para sa sporty na itsura. Itong Kawasaki Ninja ay may relaxed rider triangle frame na angkop sa iba't ibang laki ng rider at riding situations. Ang medyo upright na riding position nito at slightly foot forward foot pegs ay nagbibigay naman ng sporty at komportableng posisyon sa pagmamaneho. Ginamitan itong Kawasaki E1 ng isang lightweight na treeless frame o yung mas magaang na body frame na nagbibigay ng tamang rigidity at magaang na timbang na nag-aambag din sa magaang at natural na handling nito. Sa halip na fuel tank sa harap ang inilagay, dahil nga sa electric bike na itong motorsiklo, imbis na fuel tank, ginawa na lang itong 5-liter storage box para sa maliliit na gamit tulad ng gloves at rain gear. Habang ang cockpit ay nilagyan ng 4.3-inch all-digital TFT color instrumentation na may smartphone connectivity via Radiology the app. Ang connectivity features na ito ay isang makabagong features na inilagay dito sa motorsiklo na may mas personalisado at mas intelligent at accessible ang pagmamaneho. Gamit ang application na ibibigay sa iyo ng dealer kapag bumili ka nito na maaaring ilink ang iyong smartphone sa motorsiklo sa pamamagitan ng Bluetooth. Dahil sa features na ito, makikita mo na at makokontrol ang ilang sa mahalagang impormasyon at settings mula sa iyong cellphone. Para itong isang navigation features na mamomonitor mo ang mga vehicle information, gaya ng mga real-time updates nito sa battery level, odometer, speed, average consumption at marami pang iba. Nagsisave din ito ng detalye sa bawat biyahe gaya ng distance traveled, duration at average speed. Maaari mo ring i-adjust ang ilan sa mga settings dito gaya ng display preference sa TFT screen, time and date settings at language options. Nagbibigay din ng features na ito ng ilan sa mga paalala na kailangan dapat mag-check ng gulong, mag-charge ng battery at mag-find spec kung kinakailangan. Sa TFT instrument panel nito, makikita mo rin ang dalawang riding modes power nito, gaya ng road mode na para sa mas mabilis na takbo at eco mode para sa tipid na baterya. Pero kung kinakailangan mo ng dagdag na lakas o kung yung mas mabilis pa, nariyan naman ang e-boost system nito. Isang special na function na nagbibigay ng dagdag na bilis at power ng hanggang sa 15 seconds. Perfect ito para sa mga biglang overtake o sa matatarik na daanan. Kaya bagamat electric lang mga kaibigan, kaya pa rin itong sumabay sa mas mabibilis na kasabayan. Itong Ninja Kawasaki E1 ay pinapagana ng isang motor na interior permanent magnet synchronous motor. Isang uri ng electric motor na gumagamit ng lithium-ion battery na may 50.4 volts. Meron din itong cooling system na air-cooled at naka-chain drive system tulad ng mga regular na motorsiklo. Kung i-rate ang capacity nito ay halos katumbas lang ng mga 125cc na motorsiklo. Pero kung pabilisan ang pag-uusapan ay para na rin itong isang 200cc na motorsiklo pagdating sa performance. Itong Kawasaki E1 ay gumagawa ng 12 horsepower sa kada 2,600 hanggang sa 4,000 RPM. Ang maximum torque nito ay umaabot ng 40.5 Nm sa kada 1,600 RPM. Ang top speed nito ay umaabot mula 88 km/h hanggang sa 105 km/h. Kung pag-uusapan naman ang tinatagal ng baterya nito bago malobat, kaya nitong umikot ng 3 beses sa kamay nilaan o umabot ng 60 km hanggang sa 72 km na layo bago malobat. Gina-charge ang battery nito ng mahigit sa 3 oras bago ma-full charge. Marami pa itong features mga kaibigan, gaya na lamang ng forward at reverse capability sa pamamagitan ng paghawak ng buton at twist ng throttle. Parang isang electric scooter maneuver. Ilagyan din ito ng regenerative braking system na kung saan may kakayahan itong mag-recover ng energy sa pamamagitan ng pagpipreno na tumutulong din para humaba ang battery range. Pagdating sa safety features,
itong bagong Ninja Kawasaki E1 ay nilagyan ng ABS o anti-lock braking system sa front and rear para sa anti-skid safety. Meron din itong kill switch at error notification system sa TFT display. At panghuli na safety features nito ay ang overheat protection at battery status monitoring. Napaka-convenient din ito dahil pwede mong alisin ang baterya kung kinakailangan mong itong i-charge sa loob ng bahay. Pagdating naman sa kabuuang dimension nito, may haba itong motorsiklo na 1,980mm at lapad na 685mm. Ang kabuuang taas nito ay umaabot sa 1,100mm at wheelbase size na 1,370mm. Meron itong seating height na 785mm, very friendly sa mga Pinoy height, at may ground clearance size na 160mm. Tumitimbang itong Kawasaki E1 ng 140kg. Meron din malalaking sukat ang gulong nito sa harap na 100/80R17 at 130/70R70 naman sa likuran na parehong mga naka-tubeless tires na gumagamit rin ng parehong disc braking system sa front and rear na sinamahan pa ng anti-lock braking system sa bawat gulong. Mas magaang syempre itong Ninja E1 kumpara sa Ninja 400, kaya mas madaling i-maneuver. Swak na swak rin ito sa mga 5'3" pataas ang height at eksaktong gamitin sa urban at city riding. Hindi matatakot i-parking at kayang i-control kahit sa traffic. Official na itong ibinibenta dito sa Pilipinas noong March 1 pa ngayong taon sa estimated price na 396,385.75 pesos plus 14,343.21 para sa charger at adapters. Yamaha Mio Gear Ultima 125 Hybrid. 2021 nung unang inilabas sa Pilipinas ang pinakabagong Mio scooter ng Yamaha na Mio Gear. Ito ay mas naging popular dahil sa pagiging mas advanced matipid nito kumpara sa ilang mga naunang Mio scooter ng Japanese motorcycle. Maraming dalang gamit at mas practical pa na klase. Kaya ngayong taon ay nagkaroon muli ng pinakabagong pagre-update sa commuter na ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng bagong multipurpose rear handle na pwedeng hawakan at pwede rin pagtalian ng mga gamit. Mas malapad at maluwang na rin ang seats na may anti-cramp. Maluwag na legroom space at may anti-cramp din na perpekto para mas komportableng sakyan at lagyan ng mga gamit. At may kasama pa itong practical na double hook na pinapadali ang pagdala ng mas maraming gamit dahil dito at pwede mo lamang isabit din dito. Meron pang tapakan ng mga bata para sa komportableng pag-upo. May makabagong smartphone connectivity features na rin itong modelo na mas practical pa sa dating Y-Connect system na kung saan dito ay maaari mong tingnan ang kondisyon ng iyong motorsiklo, lokasyon ng paradahan at makakuha ng notifikasyon sa mensahe ng mga telepono o cellphone. Magagamit lamang ito sa isang Gear Ultima 125 Hybrid S na bagong bersyon ngayon. Kasama ang socket ng charger ng mobile phone, laging maging handa na i-charge ang iyong mga gadget kahit saan anumang oras na hindi na kailangan pang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng baterya o pagkalobat. Meron din itong mga LED lighting system, LED headlamp na may magarang disenyo na ginagawang mas malamig at maliwanag ang pagmamaneho lalo na sa madadilim na kondisyon. Sinamahan pa ito ng hazard lamp kung saan nagbibigay ng mas practical at emergency na paggamit lalo na sa mga sitwasyong kinakailangan mong mas mapadali ang pagmamaneho o sa mga biglaang pagpapahinto sa gitna mismo ng kalsada, na kung saan magkakaroon ka ng agarang visual sign sa mga kasabayan mo. Nilagyan din ito ng bagong digital speedometer, malaki, cool at sobrang nagbibigay kaalaman na digital speedometer. Ginagawang mas kapanapanabik ang iyong biyahe sa isang malinaw at modernong display. Available lang din ito sa Gear Ultima 125 Hybrid S version. Ang tubeless tires na may malapad na 12-inch size ay may kabuuang sukat na 110/70 sa dalawang gulong sa harap at likod na ginagawang mas makapit, balanse ang pagmamaneho sa kahit anumang kondisyon ng kalsada na dadaanan. Ang bagong disenyo nito ngayon ay mas naging matapang. Medyo may kakaibang halang sa modelong ito na kung papansinin ay mas naging malapad ang mga sukat ng ilaw kumpara sa dating modelo na nagbibigay ng bagong impresyon at mataas na kalidad na may cool confident na style. Ang posisyon sa pagsakay ay nagmumukha kang sobrang kumpiyansa dahil sa mas abot at kaya at hindi masyadong kalakihan. Nilagyan ito ng mga bagong engine na may hybrid system na kagaya sa Yamaha Mio Patio at sa iba pang modelo ng brand
na may ganitong mga features sa makina. Ito ay may Bluecore Hybrid 125cc engine na mas malakas na raw ngayon kumpara sa dati. Eco-friendly at maaasahan. Kasamang electric power assist start na ginawang mas maayos at mas matatag ang acceleration. Lalo na kapag umaakyat ito sa matatarik na kalsada. Kaya maging sa mga ahonan ay hindi ka mapag-iiwanan. Meron itong malaking fuel tank ngayon na 5.1 liters. Mas maganda ito ngayon lalo na sa mga long ride dahil mas tatagal ang paggamit mo sa napakatipid nito kumonsumo ng gasolina ngayon. Sa dating average fuel consumption nito na 45 km per liter, ngayon ay aabot na raw ito ng 50 km per liter o mas higit pa. Bukod pa riyan, itong bagong Yamaha Mio Ultima 125 Hybrid 2025 model ay nilagyan din ng idling stop and start system na kung saan higit na makatitipid pa sa konsumo ng gasolina at mas sofistikado. Otomatikong namamatay ang makina kapag huminto at nagsisimula muli sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng gas. Magagamit lamang din ito sa Gear Ultima 125 Hybrid S. Nilagyan ito ng 18.6 liter na hugis bowl na underseat compartment. Nakasyang-kasya ang helmet at iba pang gamit. Ang pinakamalaki sa klase nito ay sobrang praktikal dahil marami kang maikakarga dito. Itong Yamaha Mio Gear Ultima 125, pagdating sa kabuuang detalye ng makina, ito ay naka-liquid cooled 4-stroke single overhead cam na may bore and stroke size na 52.4mm by 57.9mm na may kabuuang displacement na 124.86 cubic centimeter na kayang gumawa ng hanggang sa 6.2 kilowatts sa kada 6,500 RPM at maximum torque na 10.6 Nm sa kada 4,500 RPM. May fuel supply system na injected, isang CVT type transmission na may B-belt, lubricant wet sump at starting system na electric. Pagdating sa chassis and suspensions, meron itong underbone body frame na may kasamang telescopic fork front suspensions at unit swing arm single-sided shock absorber. Ang kabuuang sukat ng gulong nito ay nasa 110 by 70 R12 sa harap at likod. Nilagyan ng disc brake sa front at drum brake naman sa likuran. Habang ang kabuuang sukat nito pagdating sa haba ay nasa 1,850mm. May lapad ito na 685mm at taas na 1,075mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 1,280mm. Ang bigat nitong motor ay 95 kg at may fuel tank na 5.1 liters, habang ang ground clearance size ay nasa 135mm. Ang seating height nito ay nasa 750mm at may dalawang klaseng kulay na pagpipilian, ang dark gray at silver color. Ito ay kasalukuyang kalalabas pa lamang sa bansang Indonesia na nagre-range sa estimated price mula sa 79,000 pesos hanggang sa 84,000 pesos kung sakaling dadalhin na sa Pilipinas.